Ang dami ngang nag-aabang sa atin about sa upload na to. Kung ano na nga daw ang update about sa materyales na to. At ngayon na nga natin malalaman kung nagtuloy nga ba to o hindi. March 9, 2026, ito na nga yung ating part 1. Ito nga yung isang materyales na binigay nga sa atin ng libre ng isa sa ating mga followers. Ibinigay niya nga to sa atin dahil gusto niyang malaman kung maganda ba or pwedeng gawing bonsai itong materyales na to. Umabot nga rin to ng 487,000 views nung na-upload natin. At dito sinabi nga sa atin ng nagbigay na to na hindi niya nga rin alam kung anong ID itong puno na to. Basta ang sinabi lang sa akin, napaka-hardwood ng kahoy na to. The best daw na gawing driftwood. Napakaganda mga idol. Ano kayang klaseng kahoy ito mga idol? Ganda ng kanyang liko. Sa tuluyang pag-unwrap natin sa kanya, napansin nga rin natin dito na binigay sa atin ay isang cuttings mga idol. Wala tayong idea kung pwede ba sa mga cuttings itong materialis na to dahil hindi nga natin alam ang ID nito at wala nga tayong idea sa mga ugali ng mga ganitong klaseng puno. March 10, 2026, ito na nga yung ating part 2 at sa araw na to inumpisahan na natin siya para maitanim. Ibinabad nga muna natin siya sa tubig ng mga ilang minuto. Gawa nga ng napakaraming kumapit na moss sa kanyang mga katawan at dapat nga natin itong alisin. Mahihirapan kasing tumubo ang mga panibagong shoots nito dahil natakpan ng moss ang mga nodes nito. Kaya napaka-importanting laging malinis ang mga katawan ng ating mga materyales o kaya naman ng mga bonsai natin. Bago nga natin to itatanim gamit ang bago niyang medium, dito winworkshop muna natin siya ng bahagya. Nagbawas tayo sa kanyang puno para sana mas mapabilis ang paglabas ng kanyang mga panibagong ugat. At nagtimpla tayo dito ng ating mixture para sa kanyang rooting hormone. Gamit natin dito ay isang anaa. Nakalipas 2 oras na nga para maitanim siya sa ating bagong training pot at bagong medium. At inancore lang natin ang kanyang puno para maiiwasan ang kanyang pagkatumba. Sa oras na to, pina-finalize lang natin ang pagtatanim para sa kanya. At sa ating part 2, ito na yung kinalabasan ng ating pag-workshop sa ibinigay sa atin na materyales ng isa sa ating mga followers. At susubukan pa rin nga natin to kung kaya natin ito mapabuhay, lalo na dito sa ating glema. August 13, 2026, ito na nga yung pinakahihintay natin. 5 months nakalipas, ito na yung ating part 3. At ito na yung update natin dito kung nagtuloy nga ba siya o hindi. Sa paghihintay natin, nabigo nga tayo mga idol at hindi nga nagtuloy ang cuttings na binigay sa atin ng ating idol. Mga 4 na buwan din ang kanyang tinagal bago nga tuloy ang nagtuno ang buong puno na to. Kaya 4 na buwan nga rin tayong umasa. Gayon pa man wala tayong magagawa dahil ginawa rin natin lahat ng ating makakaya. Pero hindi dito magtatapos ang buhay ng puno na to. At dahil nga may potensyal ang kanyang katawan, bubuhayin pa rin natin to at gagawin nga natin isang obra balang araw. May dalawa nga tayong naiisip na gawin dito, ang tanuki at ang fusing. Kaya naman hindi pa dito nagtatapos ang buhay ng puno na to. Abangan nyo nga siya sa kanyang part 4 at ipapakita ko nga sa inyo kung anong masterpiece na gagawin natin para sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng mga umasa sa puno na to. Pero hindi pa dito nagtatapos ang buhay nito.